Kumusta kayong lahat? Hiyori nga pala ng Wano Kuni Anime. Ito na fam ang mga nakakagulat na revelasyon at emosyonal na mga tagpo sa pinaka-latest chapter ng final saga ng One Piece. Sana pala'y i-like niyong video to at sana huwag niyong skip kahit yung maikling ads lang dahil sobrang laking tulong na nito sa akin at sa ating channel. Sa umpisa nga ng chapter fam ay una nating makikita ang mamamahayag na si Big News Morgans na nasa gitna ng pagkalap ng impormasyon tungkol sa napapabalitang isang misteryosong figura na pumupuntirya sa mga pirata. Dito fam ay kinikwento ng isa sa mga mamamayan ang naganap na pag-atake ng mga pirata sa kanilang bayan. Subalit habang nasa baybayin pa nga lang raw ng islang mga pirata, ay may bigla na lang lumabas na isang dambuhalang anino na nakukubli ng makapal na hamog. At wala ngang kung ano-ano ay bigla na lang raw nitong inatake ang mga tulisan. Kahit nga fam sa underwater prison na Impel Down ay naging maingay rin ang bulong-bulungang ito. At ngayon ay makikita natin ang isang pirata na binabahagi ang kanyang naging karanasan nung naengkwentro ng kanilang crew ang dambuhalang anino. Sinabi nito na pagkatapos nga raw nilang maaninag mula sa makapal na hamog ang dambuhalang anino, ay bigla-bigla na lang raw nitong inatake ang kanilang barko na mabilis na nagpalubog sa kanilang buong crew sa ilalim ng dagat. Napatanong naman ng isa pang preso kung sigurado raw ba siya na hindi isang seeking ang umatake sa kanila. Sumagot naman ulit ang pirata at sinabing sigurado raw siyang hindi yun seeking dahil isang dambuhala na hugis tao ang kanilang nakita. Sa sumunod na panel naman fam, isang mangingisda ang ating makikitang nagkikwento ng kanyang karanasan tungkol sa misteryoso at dambuhalang anino na kanyang nakita. Nagsalita naman ang kanyang kausap at sinabing baka naman napadpad lang ang kanilang grupo sa kinatatakutang Florian Triangle. Sumagot naman ang mangingisda at sinabing alam naman raw ng lahat na dapat layuan ang bahaging yun ng karagatan, kaya hindi raw nila tatangkaing mangisda doon. Dagdag pa ng mangisda ay ang tanging matitiyak lang raw niya ay mukhang isang dambuhala na korteng tao ang kanilang nakita nung nangyari ang insidenteng yun. Pagkatapos naman yan fam ay nagsimulang magsalita ang narrator ng kwento. At sinabing sa panahong ito nga raw ay biglang kumalat sa mga bansa sa Grand Line ng isang kwento tungkol sa isang halimaw na nagtatago sa kadiliman ng karagatan. Isang misteryosong halimaw na ang tanging inaatake lang ay pawang mga pirata. Habang sinasabi naman niya ng narrator fam ay makikita natin ang isang dambuhalang anino na nasa akto ng pag-atake sa isang pirate ship. Dito ay nagpatuloy sa pagsasalita ang narrator at sinabing ang napapabalitang misteryoso at dambuhalang halimaw na ito ay walang iba kundi ang hari ng Elbaf na si King Harald. Sinabi ng narrator na bihira pa lang raw sa panahong yun ng mga naglalayag na pirata na nakakita na ng isang giant. Kaya naman para sa kanila, si King Harald ay may tuturing na isang dambuhalang halimaw na kumakatawan sa kanilang pinakakinakakatakutang masamang panaginip. Dagdag pa ng narrator ng kwento, ang ginagawang ito raw ni King Harald na paghunting sa mga pirata ay isa lang sa mga pinapagawa sa kanya ng world government bilang bahagi ng kanyang sinumpaang pagtubos sa 1,000 taon ng kasalanan na nagawa ng lahi ng mga giants. Pagkatapos niyan fam ay malalaman naman natin dito na 5 taon na pala ang lumipas mula nung naganap ang God Valley Incident at ang mga dating miyembro ng Rocks Pirates na nagpasyang magkanya-kanya ng landas ang siyang nanguna at nangibabaw sa karagatan sa sumunod na mga dekada. Habang sinasabi yan ng narrator fam ay magkakasabay namang pinakita ang mga unang tinanghal na Emperors of the Sea, sina Kaido, Whitebeard at Big Mom. Kapansin-pansin sa maikling eksenang yan fam ang nag-uumapaw na Conqueror Saki na tinataglay ng 3 na siya namang nagpapakita ng kanilang hindi matatawaran at pambihirang kalakasan kumpara sa iba pang mga pirata sa panahong yun.
Pagkatapos niyan ay sunod namang pinakita ang iba pang dating miyembro ng Rock's Pirate Crew na sina Ochoco at Shiki. Sinabi dito ng narrator na habang inuunang araw ng mga makapangyarihang piratang ito na magpalawak ng kani-kanyang teritoryo, ay may natatangi namang pirate crew na mas nakahigit sa kanilang lahat na nagtagumpay magawa ang isang hindi kapani-paniwalang bagay. Isang bagay na sa panahong yon ay pinapaniwala ang imposibleng magawa ng kahit sino paman. At yun nga fam ay ang makapaglayag sa palibot ng buong mundo. Ang pirate crew na nakagawa nito ay pinapangunahan ng mismong hari ng mga pirata. Walang iba kundi si Goldie Roger. Habang sinasabi yan ng narrator fam ay makikita naman nating masayang-masaya ang Roger Pirates kasama ang mga batang apprentice ng crew na sina Shanks at Buggy. Sinabi dito na nung binitay raw ng Marines si Roger, ay inakala ng world government na magsisilbi itong demonstrasyon ng kanilang pambihirang lakas at kapangyarihan upang maging banta sa iba pang mga pirata. Subalit kabaliktaran raw nito ang nangyari at mas lalo pang ang gumulong mundo sa kanilang ginawa. Dahil sa hindi mabilang na mga bagong pirata na nagsimulang maglayag sa karagatan upang hanapin ang napakalaking kayamanan na iniwan ni Roger, ang One Piece Treasure. Bilang pangontra naman sa Great Pirate Era na inumpasahan ni Roger, ay nagdesisyon raw ang world government na tumanggap ng mga mandirigmang giants upang gawing karagdagang mga sundalo para sa pwersa ng Marines. Sa paraang ito raw ay umaasa ang world government na matapatan ang bugso ng libo-libong mga pirata na nagsimulang bumuhos sa iba't ibang mga karagatan sa buong mundo. Kasabay rin daw nito ang pagtanggap ng world government kay King Harald at ang pagpapapasok sa kanya sa loob ng Holy Land Marijua. Ito raw ay bunga ng pagiging tapat ni King Harald sa mga nagdaang taon bilang katuwan ng Marines sa kanilang pagpuksa sa mga pirata. Habang sinasabi yan ng narrator fam ay makikita naman natin si King Harald na kasalukuyang kinakausap ng 5 elders sa loob ng Room of Authority sa Pangaea Castle. Dito fam ay pinagkalooban na si King Harald ng tinatawag nilang Shadow Covenant o Shallow Sea Contract, isang tattoo o marka sa kaliwang braso na nagsisilbing tanda ng pagkilala sa kanya ng world government bilang opisyal na tauhan ng Holy Knights o yung tinatawag nilang Devoted Blade. Mukha namang kinatuwa ni King Harald ang kanyang promosyon mula sa pagiging alila ng Marines papunta sa pagiging alila ng Holy Knights. Pinaliwanag naman dito ng 5 elders na meron raw 3 yugto ang kontratang to at ang una raw sa mga ito ay ang tinanggap ngayon ni King Harald na Shallow Sea Contract, ang pinakamahinang kontrata sa 3. Ang sumunod naman raw dito ay ang Deep Sea Contract at pagkatapos nito ay ang Abyssal Contract. Sinabi dito fam na ang huling 2 kontratang ito ay nakareserba para lamang sa natatanging 13 individual at sila lang ang may eksklusibong karapatan sa buong mundo na makatanggap ng kontrata upang matali sa totoong Panginoon. Napatanong naman si King Harald kung ano raw bang ibig sabihin ng 5 elders sa kanilang nabanggit na totoong Panginoon. Sumagot naman ang isa sa 5 elders na si Saint Nosjuro at sinabing malalaman lang raw ni King Harald ang pinakamalalalim na bagay tungkol sa mundong to kapag dumating na ang oras na mahirang siya bilang isang opisyal na miyembro ng Holy Knights. Pagkasabi niya ni Saint Nosjuro ay muli namang nagtanong si King Harald at sinabing kapag naging miyembro na raw ba siya ng Holy Knights, ay sabay na rin bang matatanggap ng world government ang kaharian ng Elbaf bilang miyembro nito? Kinumpirma naman ito ni Saint Saturn at sinabing hindi lang malugod na tatanggapin ng world government si King Harald at ang Elbaf, kundi i-anunsyo pa nila ito sa buong mundo. Madali namang naniwala si King Harald at sinabing itinuturing raw niyang isang napakalaking karangalan ng pagkakataong ito na binigay ng 5 elders. Kaya naman sisiguraduhin raw niya na gagawin niya ang lahat ng ipag-uutos nila sa kanya. Pagkatapos niyan may lumipat naman ng chapter sa loob ng Shanggara, ang templo ng Holy Knights na matatagpuan sa Marijua.
Dito'y makikita natin si King Harald na kaharap ang mismong mga miyembro ng Holy Knights na kanyang pagsisilbihan. Una na ngang pinakilalang tumatayong commander ng Holy Knights na si Saint Vigerland Garling na hindi makapaniwala sa naging desisyon ni Imsama na gawing devoted blade o tauhan ng Holy Knights si King Harald. Kahit nga fam si Saint Summers ay tila hindi rin lubos maisip na kayang tumanggap ng utos ang isang hari ng Elbaf. Nanatili namang walang imik si Saint Shamrock, habang si King Harald naman ay pinagdiinang susundin niya raw ang kahit ano pa mang ipag-uutos ng mga Holy Knights. Binigyan naman ni Saint Garling ng long distance dandanmushi si King Harald at sinabing tatawagan na lang raw siya ng Holy Knights sa oras na may ipapagawa na sila sa kanya. Dagdag pa ni Saint Garling na malaya raw si King Harald na maglakbay sa iba't ibang bahagi ng mundo. Basta't wag na wag lang raw nitong ibabahagi sa iba ang tungkol sa mga matatanggap niyang misyon mula sa Holy Knights. Kaagad namang sumagot si King Harald at sinabing susundin niya raw ang lahat ng mga pinagbilin sa kanya ni Saint Garling. Pagkatapos yan fam ay mabilis namang lumipas ang 11 taon at ngayon ay makikita na natin si King Harald na binibisita ang Ryugu Kingdom sa Fishman Island. Mula nga sa malayo ay maririnig natin ang malalakas na halakhakan ni na King Harald at ng isa pang individual na para bang tuwang-tuwa sila sa kanilang pinag-uusapan. Makikita naman natin sa sumunod na panel na si King Neptune pala ang kakwentuhan ngayon ni King Harald sa loob ng Ryugu Palace. Sinabi dito ni King Harald na matagal-tagal na rin daw ang huling pagkakataon na tumawa siya ng ganito kalakas. Sinang-ayunan naman ito ni King Neptune at sinabing masyado raw silang maraming inaasikasong mga problema ni King Harald kaya paraw na silang nawala ng oras para makapag-relax. Mukha namang isa si Prince Loki sa pinagkakwentuhan ng dalawa dahil nabanggit dito ni King Neptune na kung siya nga raw ang tatanungin ay naniniwala siya na hindi talaga masama ang panganay na anak ni King Harald. Lalo na nga raw at imposibleng mahigitan ni Prince Loki ang kapilyuhan ni King Harald nung mga panahong lumalaki pa lang siya. Hindi naman nakatanggi si King Harald sa sinabing ito ni King Neptune kaya napakamot na lang siya sa kanyang ulo. Bigla namang naisip ni King Neptune kung bakit hindi na lang raw nila pagkasundo ang ipakasal si Prince Loki sa kanyang anak na babae na nakatakdang ipanganak sa loob ng susunod na 4 na taon. Natatawa namang tumanggi si King Harald sa alok na ito ni King Neptune. At dahil dyan fam ay tila ba na-insulta si King Neptune sa mabilis na pagtanggi ni King Harald. Kaya nasabi nito na hindi lang isang ordinaryong mermaid ang kanyang anak. Dahil ayon nga raw sa propesiya ay magtataglay ito ng pambihirang kakayahan na minsan lang lumabas sa loob ng ilang siglo. Pabiro namang sumagot si King Harald at sinabing kung ganun raw pala ay mukhang nababagay talaga si Prince Loki na maging asawa ng mabuhok na anak ni King Neptune. Muli namang kinainis ni King Neptune ang biro na ito ni King Harald at sinabing hindi naman raw magiging mabuhok ang kanyang anak. Alam niyo fam, ang bahaging ito ng chapter ay talaga namang pinagkaguluhan ng mga One Piece fans dahil nagsisilbi raw itong kumpirmasyon na si Shirahoshi na nga ang misteryosong individual na kausap ni Prince Loki sa dandanmushi. Yan fam ay dahil sa salitang Mosa na ginamit ni King Harald para ilarawan ng anak ni King Neptune na nangangahulugan namang shaggy o mabuhok. Matatandaan kasi natin fam na Mosa rin ang tawag ni Prince Loki sa misteryosong individual na kausap niya sa dandanmushi. Kaya malaki rin talaga ang posibilidad na si Princess Shirahoshi na nga ang Mosa na kausap ng Accursed Prince. Sa pagpapatuloy naman ng chapter, lumipat ang eksena sa kaharian ng Elbaf, kung saan makikita natin si King Harald na kausap si Jaguar D. Sol sa labas ng Owl Library. Dito fam ay labis-labis ang pagpapasalamat ni Sol dahil sa pagtanggap sa kanya ni King Harald sa Elbaf upang protektahan siya mula sa pwersa ng Marines at World Government na tumutugi sa kanya. Sumagot naman si King Harald at sinabing hindi na raw kailangan pang magpasalamat ni Sol dahil malaya raw siyang mamuhay ng payapa sa Elbaf.
Pagkasabi niya ni King Harald ay saka naman niya tinanong si Sol kung papayag raw ba siyang tumulong sa pagtatayo ng eskwelahan sa mismong tabi ng Owl Library. Nakangiti namang sumagot si Sol at sinabing mukhang magandang ideyang naisip na ito ni King Harald, kaya tutulong siya na maitayo ang eskwelahan para sa mga susunod na henerasyon ng mga batang giants. Pagkatapos niyan may mabilis namang lumipas ang 5 pang taon at ngayon ay 15 taon na lamang ang agwat ng eksenang to mula sa kasalukuyang takbo ng kwento. Dito'y masasaksihan natin ang isang malaking insidente na gumalantang sa buong Holy Land dahil ang mga alipin ng mga Celestial Dragons ay bigla na lang nakawala mula sa kanilang mga kulungan. Makikita natin dito si Fisher Tiger na ginagabayan ng iba pang mga alipin sa kanilang pagtakas papalabas ng Maritua. At sa gitna nga ng pagtakbo ni Fisher Tiger ay bigla na lang niyang nakasalubong ang isang misteryosong individual na pinagkamalan pa nga niyang isang miyembro ng Holy Knights. Habang papalapit naman si Fisher Tiger ay saktong binunot ng misteryosong individual ang kanyang espada at aktong aatakihin na ang alipin na Fishman. Naghanda na nga sana sa pakikipaglaban si Fisher Tiger, subalit laking gulat na lang nito na imbes nga naatakihin siya ng misteryosong individual ay pinutol pa nito ang bakal na collar sa kanyang leeg. Pagkatapos niyan may sinabihan ng misteryosong individual si Fisher Tiger na iniwan niya raw ang armory ng Holy Land nang hindi nakakandado, kaya maaari raw siyang kumuha ng mga armas mula dito na kanya naman raw magagamit sa pagtakas. Pagkasabi niya ng misteryosong individual ay itinuro niya kay Fisher Tiger kung saan ito makikita ang kinaroroonan ng armory ng Holy Land. Kaya hindi nga nagtagal at isang napakalakas na pagsabog ang nagsimulang umalingaw-ngaw sa sentro ng Maritua na nagresulta naman upang mas marami pang mga alipin ang makawala mula sa mga kulungan. Ang ilan na nga dyan ay ang Gorgon Sisters, kung saan makikita natin si Sandersonia na niyayaya ang kanyang nakatatandang kapatid na si Hancock na tumakas na papalabas ng Holy Land. Dito may umiiyak na pinaliwanag ni Sandersonia kay Hancock na meron raw isang individual na nakikipaglaban ngayon sa mga Celestial Dragons upang mapalaya ang mga alipin sa Maritua. Kahit nga ang kasalukuyang officer ngayon ng Revolutionary Army na si Koala ay kasama rin pala sa mga aliping nakatakas sa insidenteng to. Sinabi dito ng narrator ng kwento na ang malaking kaguluhang ito raw na nangyari sa Holy Land Maritua ay kagagawa ng future captain ng Sun Pirates na si Fisher Tiger, na paglaon nga ay kinilala ng mga tao bilang isang bayani na nagpalaya sa maraming mga alipin mula sa pang-aapi ng mga Celestial Dragons. Habang sinasabi yan ng narrator may makikita naman natin ng mga alipin katulad ng magkakapatid na sina Hancock, Sandersonia at Marigold na magkakasamang tumatakas, habang matatanaw naman natin ng mga gusali sa Maritua na kasalukuyang nilalaman ng matinding sunog. Pagkatapos yan may makikita naman natin ang mga Holy Knights kasama ang kanilang mga tauhang tinatawag na Devoted Blades na pinagpupulungan ang nangyaring trahedya sa Maritua. Sinabi dito ni Saint Summers na mataas raw ang tsansa na meron sa kanilang kampo na sinadyang iwan ng nakabukas ang armory kaya nangyaring insidenteng to. Sa dulo naman ng panel ay may biglang pinakilala si Saint Garling kay King Harald. Sinabi dito ni Saint Garling na ito raw ang kanyang anak na si Shanks at ang nakababatang kapatid ni Saint Shamrock. Sinabi ni Saint Garling na nawalay raw sa kanila si Shanks nung sanggol pa lang siya, kaya marami raw itong mahirap na pinagdaanan. Pero ganun pa man, ay nakakatiyak pa rin daw si Saint Garling na si Shanks ng susunod na kandidatong pagkakalooban ng deep sea contract. Subalit sa ngayon ay shallow contract pa lang muna ang kanyang tinanggap. Kaya naman dahil raw dyan ay pareho sila ni King Harald na may ranggong Devoted Blades sa persa ng Holy Knights. Pagkasabi niya ni Saint Garling ay hindi naman naiwasan ni King Harald na mapuna na parang dati pa raw niya nakita itong si Shanks. Kagad namang kinainis ni Shanks ang kanyang narinig
at sinabing hindi niya raw alam kung anong pinagsasasabi ni King Harold. Isa pa ay sino raw ba si King Harold sa akala niya, gayong isa lang raw siyang hamak na giant na nakikipag-usap sa isang maharlika na merong dugo ng Figureland na dumadaloy sa kanyang mga ugat. Pahabol pa ni Shanks ay isinusumpa niya raw na mauuna siyang mahirang bilang isang Holy Knight kesa kay King Harold. Humingi naman kagad ng tawad si King Harold kay Shanks, habang si Shanks naman ay hindi na pinansin ang paumanhin na ito ng giant. Mukhang sa puntong to may kababalik lang ni Shanks sa Marisha mula sa kanyang pamumuhay bilang isang pirata. Ito ay dahil makikita nga natin si Shanks na kinukulit ang kanyang kakambal na si Shamrock na magkwento pa tungkol sa Holy Land. Sinabi dito ni Shanks na gusto raw niyang mapalawak pa ang kanyang kaalaman tungkol sa kanyang bayan at pinapangako raw niya na mahuhuli niyang traitor na naghasik ng kaguluhan sa Marisha. Pinakalma naman ni Shamrock ang kanyang kakambal at sinabing makakapaghintay naman raw ang lahat ng mga bagay na ito hanggang sa tuluyan ng gumaling ang sugat sa kaliwang mata ni Shanks. Mukhang kinainis naman ito ni Shanks na sinabing hindi raw kasi alam ni Shamrock ang pakiramdam na malamang nasayang lang ang huling 24 na taon ng kanyang buhay. Dagdag pa ni Shanks ay kaya naman raw pala pakiramdam niya ay hindi siya nabibilang sa nakakadiring mundo dahil isa pala talaga siyang Celestial Dragon. Sa eksenang ito na rin nga official na pinakilala si Saint Figureland Shamrock bilang isang miyembro ng Holy Knight, habang si Saint Figureland Shanks naman ay pinakilala bilang isa lamang devoted blade. Dito ay nagpatuloy naman sa pagmamaktol si Shanks na sinasabing kinamumuhian raw niyang lahat ng kanyang mga nakasama at pati ng lahat ng kanyang naranasan sa ibabang bahagi ng mundo. Makikita naman natin si King Harold na tila ba may kakaibang napansin kay Shanks, subalit mas pinili na lamang niyang manahimik at sarilihin ang kanyang iniisip. Pagkatapos niyan may lumipat naman ang chapter sa Fisherman Village sa kaharian ng Elbaf, kung saan malalaman natin na nagkaroon pala ng malubhang sakit si Aida. Dito'y pinipilit ng mga kaibigan ni Aida na tawagan na nila si King Harold upang magpadala ng eksperto dahil kulang ang kaalaman ng mga manggagamot sa Elbaf para magamot ang kanyang sakit. Mariin naman ang naging pagtanggi ni Aida dahil ayaw na raw maabala ang kanyang asawa sa kanyang ginagawa. Sinabi dito ni Aida na sigurado naman raw siya na malapit na rin siyang gumaling. Sumagot naman ang kanyang mga kaibigan at sinabing mismong kabaliktaran nga raw nito ang nangyayari dahil mas lalo pang ang lumalala ang kalagayan ni Aida sa bawat araw na lumilipas. Nakiusap naman si Aida kay Mato na patakbuhin muna nito ang kanilang bar habang hindi pa siya gumagaling. Tumanggi naman si Mato at sinabing paano raw niya bubuksan ang bar, gayong hindi raw niya pwedeng pabayaan ng mag-isa si Aida. Sinabi naman dito ng isa sa mga kaibigan ni Aida na sa tuwing bumabalik raw ng Elbaf si King Harold, ay sinisigurado nitong bisitahin ang lahat ng mga elders upang makiusap na tanggapin na si Aida bilang opisyal na reyna ng Elbaf, nang sa gayon ay makapanirahan na siya sa loob ng kastilyo. Sumagot naman si Aida at sinabing baliw raw talaga si King Harold dahil alam naman raw nito na masaya na siyang mamuhay sa baybayin ng Elbaf habang pinapatakbo ang kanyang negosyo na maliit na bar. Dagdag pa ni Aida sa pamamagitan nga raw ng pakikipagkaibigan niya sa mga napapadpad sa Elbaf, ay pakaramdam niya ay natutulungan na rin niya si King Harold na maabot ang kanyang pangarap kahit sa maliit lang na paraan. Pagkasabi niya ni Aida ay bigla namang may kumalabog sa pintuan at pagbukas nga dito ni Mato ay kagad na bumalaga sa kanya si Prince Loki na may daladalang isang dambuhalang baka. Sinabi ni Prince Loki na dinala niya raw talaga ang bakang ito upang may maluto si Mato para kay Aida, nang sa gayon ay mapabilis na ang kanyang paggaling. Gustong gusto raw kasi talaga ni Prince Loki na tumambay sa bar ni Aida, kaya nais niyang gumaling na kaagad ito para mabuksan na ulit ang maliit na bar. At pagkatapos niyan may umalis na rin kaagad si Prince Loki. Dito ay sinabi ng kaibigan ni Aida na lumaki lang raw ang katawan ni Prince Loki.
pero nananatili pa rin daw itong isang bata na hindi marunong gumalang sa kanyang kapwa. Subalit kahit nga raw ganun si Prince Loki ay tanging si Aida lang ang may kayang makapagpasunod sa kanya. Dagdag pa niya ay si Hyro din naman raw ay naglayag kasama ang kanyang mga kaibigan upang maghanap ng eksperto na makapagpapagaling sa malubhang karamdaman ni Aida. Kaya naman dahil dyan ay kitang-kita kung gaano kamahal ng kanyang dalawang anak si Aida. Nauubo-ubo namang sumagot si Aida at sinabing masyado raw nilang pinapalaki ang kanyang sitwasyon, gayong maliit na bagay lang naman raw ito. Subalit kahit ganon, ay masaya pa rin siyang makita ang pagmamalasakit ng kanyang mga anak sa kanya. Pagkatapos yan, may makikita naman natin ngayon si Prince Loki na binisita ang Brewers Village, ang bayan kung saan sinilang ang kanyang ina na si Queen Estrid. Dito may umalingaw-ngawang malakas na tinig ni Prince Loki na pinapaulit ang sinabi ng isa sa mga residente doon. Sinunod naman ito ng residente at sinabing napagkasunduan nga raw ng mga mamamayan ng Brewers Village na hindi sila makakapayag na ang dayo na si Aida ang siyang magiging reyna ng kaharian ng Elbaf. Sinabi nito na ang ina raw ni Prince Loki na si Queen Estrid ang siyang tunay na reyna ng Elbaf, kaya hindi nila hayaang basta-basta na lang maagaw ng dayo na si Aida ang kanilang mataas na estado at karangalan. Ito raw ang dahilan kung bakit nagdesisyon ng mga residente ng Brewers Village na lasunin si Aida. At sa oras nga raw na magsimula ng umepekto ang lasong ito, ay wala nang magagawa pa para mapigilan ang kanyang nakatakdang kamatayan. Sa sumunod na panel naman may makikita natin na tila ba mas gumrabe na ang karamdaman ni Aida, kaya naman nagpasya ng kanyang mga kaibigan na ipaalam na kay King Harald ang masamang kalagayan ng kanyang asawa. Habang nakaratay naman si Aida ay sinabi niya na hindi na raw mahalaga kung hindi talaga sila magkadugo ni Prince Loki. Basta ang alam niya ay tinuturing niya itong kanyang sariling anak, kagaya ng pagtrato niya kay Hyro din. Sa dulo naman ng panel ay makikita natin si Prince Loki na bigla na lang inatake ang kausap niyang residente at tinanong ito kung totoo ba talaga ang kanyang sinabi na siguradong ikamamatay ni Aida ang paglaso nila sa kanya. Kapansin-pansin naman dito na tinutupok na pala ngayon ng malaking apoy ang buong Brewers Village. Ito na marahil ang resulta ng paggamit ni Prince Loki sa kanyang legendary weapon na Ragnir na may kakayahang tumawag ng kidlat pabagsak sa target ng accursed prince. Kasabay naman ng paglamon ng apoy sa mga kabahayan sa Brewers Village ay ang pag-angat ni Prince Loki sa residente na lumason kay Aida. At habang sakal-sakal ni Prince Loki ang leeg ng residenteng to, ay sinabi niya na tandang-tanda pa raw niya kung paano siya tinapon ng kanyang sariling ina na si Estrid pababa sa underworld na parang isang basura. Tapos ngayon naman ay naghahabol sa karangalan at mataas na estado ang mga kababayan ng kanyang ina. Dahil dyan may nasabi ni Prince Loki na talaga naman raw palang nakakadiri ang bayang to dahil sila talaga ang mga totoong basura. Pagkasabi niya ng accursed prince ay muli naman niyang tinanong ang sakal-sakal niyang residente kung totoo raw ba talaga na ikakamatay ni Aida ang laso na pinainom nila sa kanya. Dahil kung ganun nga hindi niya yun hahayaang mangyari dahil si Aida lang ang maituturing niyang kanyang totoong ina. Habang sinasabi yan ni Prince Loki may bigla namang bumalik sa kanyang alaala ang panahon nung inanyayahan siya ni Aida na manirahan kasama nila ni Hyro din sa kabila ng pagpapakita niya ng hindi maganda sa kanila. Sinabi dito ni Aida na nalulungkot lang raw si Prince Loki, kaya ganito ang kanyang pinapakita sa mga tao. Kaya naman raw kung papayag si Prince Loki na manirahan kasama nila, ay siguradong mababawasan ang kanyang nararamdamang kalungkutan. Talaga namang nakakaantig ng puso ang pagpapakita ni Prince Loki ng emosyon at pagmamahal sa dulo ng chapter na to, fam. Subalit sa kasamang palad ay mukhang huli ng lahat para kay Aida. Dahil ayon nga sa mga pasilip natin para sa paparating na chapter, ay tuluyan ng pumanaw si Aida dahil sa kanyang malubhang kalagayan.
Dahil naman nga dyan fam, may makikita natin sina King Harold at Hyro din na umiiyak sa labis na paghihinagpis at pangungulila. Habang si Prince Loki naman ay kinimkim lang sa kanyang sarili ang kanyang nararamdaman at tahimik lang na nagluksa sa loob ng kanyang kulungan. Mukhang dahil sa ginawang pagwasak ni Prince Loki sa Brewers Village at pag-atake sa mga residente doon, ay naparusahan siya ni King Harold at kinulong sa bilangguan ng Elbaf. Malalaman rin natin sa paparating na chapter fam na malalagyan na pala sana si Shanks ng deep sea contract. Subalit sa araw nga na nakatakda na siyang malagyan ito, ay bigla na lang siyang nawala at hindi nagpakita. Kaya naman dahil dyan fam ay nagdesisyon ng world government na si King Harold na lang ang tumanggap ng deep sea contract at siyang hirangin bilang bagong miyembro ng Holy Knights. Pagkatanggap nga ni King Harold ng deep sea contract, ay kagad niyang naramdaman ng matinding kapangyarihan na dumagdag sa kanyang lakas. Sinabi naman sa kanya ni Im-sama na hindi lang raw ito ang kanyang tinanggap, dahil nagtataglay na rin daw si King Harold ngayon ng immortalidad o ng buhay na hindi natatapos. Pagkasabi niya na inatasan na ni Im-sama si King Harold na gumawa ng Abyss Circle sa Elbaf. At ito na nga yung parehong Abyss Circle na nakita natin sa loob ng throne room sa Horus Castle. Ang matindi pa nga dyan fam ay hindi pa dito natapos ang mga pinagawa ni Im-sama dahil inutusan rin ito si King Harold na gawing isang giant army ang buong kaharian ng Elbaf. Nang sa gayon ay makabuo sila ng Persang militar na kasing lakas ng Persa ng Marines. Hindi naman pumayag si King Harold sa hinihinging ito ni Im-sama. Subalit dahil nga meron na ngayong deep sea contract si King Harold, ay madali lang siyang napasunod ni Im-sama at kinontrol ang kanyang katawan kagaya ng ginawa nito kina Saint Saturn sa God Valley at Ganko sa Elbaf. Dahil dyan fam ay kagad na pinag-utos ni King Harold sa kanyang mga tauhan na itali siya ng mga ito sa isang haligi ng Horus Castle upang mapigilan ang kanyang paggalaw. Sunod naman ito ay pinatawag ni King Harold sina Prince Loki at Elder Jarul. Marahil ay upang utusan ng mga ito na siya ay paslangin upang makalaya siya mula sa kontrol at kapangyarihan ni Im-sama. Katunayan nga fam ay ang narrator na mismo ng kwentong nagsabi na ito na nga raw ang araw kung kailan nangyari ang pagkamatay ni King Harold. Grabe fam, sobrang dami na naman ng malalaking revelasyon ang pinakawalan ni Oda sa magkasunod na chapter na to. Kayo ba fam, ano sa tingin nyo? Bakit nga kaya hindi sumipot si Shanks sa seremonyas ng paglalagay sa kanya ng deep sea contract ni Im-sama? Iniiwasan kaya ni Redhair na mangyari sa kanya ang nangyari kay King Harold na mapasailalim siya sa kapangyarihan ni Im-sama at makontrol siya nito? Ito na rin kaya ang dahilan kung bakit sinakripisyo ni Redhair ang kanyang kaliwang braso para mailigtas si Luffy mula sa Sea King. Dahil sa paraang ito ay mapapalaya na rin niya ang kanyang sarili mula sa kapangyarihan ni Im-sama. Dito na rin kaya natin makikita ang totoong lakas ni Prince Loki dahil nagawa niyang mapabagsak ang mas pinalakas na bersyon ni King Harold. O posible kaya na tumulong rin si Nagaban at Shanks para matalo ang demon form ni King Harold, lalo na't nasa Elbaf rin ang dalawang ito nung naganap ang insidente. Maraming salamat fam sa solid at walang sawa ninyong pagsuporta sa akin at sa ating channel. Sana'y palagi kayong ligtas at nasa mabuting kalagayan. Mag-ingat kayo palagi. See you on our next video and stay good fam!